Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 38 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Kanina dagdag natin pala. Ang Senator dito lapit pala, 10,000 yung inilaan para kay Baby Adolfo Aliza. So, ang kabuuan ng kanya pong natanggap para po sa kanyang mga gamot at pangangailangan ay umaabot and then 10,000 pesos kay Sen Lapid and 3,000 pesos po mula sa PPAF. So 13,000 and the 2,500. So nasa kulang-kulang 16,000 pesos. Maraming salamat po again sa ating mga donor. Ang ating pasyente po ngayong umagang ito, 44 years old, si Kuya Warlito Lanotan. Si Kuya Warlito po ay taga-Upper Katunggal sa Tacurong City. Nagkaroon po siya ng spinal cord injury at nagkataon si Kuya Warlito po walang trabaho. Dati po siyang baker o tagamasa po ng harina na ginagawang tinapay. Meron po siyang asawa, walang trabaho, may 3 anak. Yung kanya pong anak ay 15, 13 and 10 years old. January 25 po nitong taon, naglilinis lang daw po ng kanilang bakuran si Kuya Warlito at umakyat sa puno. Hindi niya nakita na may katabi palang puno na hindi niya akalain na nagalaw. Gumagalaw at humampas sa kanyang ulo. So naging sanhi po yun ng kanyang nawalan po siya ng malay dyan. Namanhid daw yung kanyang buong katawan, nahulog doon po sa puno. At kasama niya po nung araw na yun yung kanyang panganay na anak. Kaya siya ay agad naman nakapagpasaklolo. Dinala po sa ospital si Kuya Warlito at kinailangan po na mag-undergo agad-agad ng MRI at CT scan, ganun din X-ray. Pero nagkataon po dun sa ospital na pinagdalan sa kanya, wala pong MRI. Dun po sa kung saan siya isinugod, kaya inilipat po siya ng ospital dyan po sa Southern Philippines Medical Center at doon na isagawa. Nang lumabas po yung resulta, sinabihan po sila ng doktor kailangang maoperahan sa loob ng lalong madaling panahon. Kaya yun po agad na inoperahan at successful naman yung operation ni Kuya Warlito. Kaya lang medyo matagal po yung recovery at parang wala daw pong progress. Yan, hindi pa niya maigalaw ng maayos yung kanyang katawan. Kailangan pa pong mag-undergo ng therapy. Pero wala na po silang sapat na halaga para po magawa po ito. Kaya kahit papano, matyaga na lang pong minamassage paunti-unti ng kanyang misis. Yan, so kailangan po ng check-up pero hindi din makabalik po sa ospital dahil malayo at wala na po silang sapat na kahalaga. O kahit na meron pong ambulansya, wala po silang gagamitin na pera. Para dun sa tinatawag nga po na kailangan niyang gawin yung pong tuloy-tuloy na check-up. Kausapin nga natin ang kanya pong may bahay, si Ate Consolacion Lanotan. Ate Consolacion, magandang umaga po. Good morning. Morning po, sir. May po ito. Si Ate May na lang. Ay, Ate May. Talagang Good boses morning ko. po. Boses talaga ng lalaki pag umaga. Parang lalaki kasi, sir. Sorry po. Sorry okay po. Okay lang. Oo, ganyan. Natanggap ko na yan pag umaga. Yung aking allergies Alam mo na, pag may allergy. Ate, anong tawag sa'yo? Connie? O anong nickname mo? Nini po. Nickname ko po, Nini. Nini? Opo. Ate Nini? Opo, ma'am. Ayun. Haba ng konsolasyon mo Ate Nini, kumusta si Kuya si
tawag nito, ang iyong husband, si Kuya Warlito. Anong tawag mo kay Kuya Lito? Gang lang po yung tawagan namin. Gang. Oo. Gang. Oo, si Kuya Gang, kumusta siya? Kumusta ngayon? Ano po, nag-recovery pa rin. Oo nga, sabi niyo matagal kasi hindi kayo nakakapag-therapy, papatherapy. Opo. So ikaw lang ang Minsan nagmamassage sa kanya. Opo. Oo, marunong ka Kasi ba? wala kaming pambayad. Oo, marunong ka ba mag-massage pag naturuan ka ba? Opo, naturuan doon sa SPMC, tinuruan po ako kung paano po igalaw yung mga kamay, yung paa. Oo, sa Ganun Southern lang. Philippines Medical Center. Oo. Mm-mm. Tapos tuloy-tuloy pa rin meron siyang mga gamot na kailangang mainom. Yung vitamins niya po, tapos gatas. Yung gatas ang mahal, yung sabi niyo, O no? kasi yung gatas niya, insure kasi po. Tapos yung isang lata, 3 days lang, ubos na kasi dalawahan. Umaga, and then merienda, tanghali, and then merienda, tapos sa gabi, and then merienda. Oo. Parang ganun yung kain niya sa gatas. Hindi pa siya pwede sa solid foods, hindi pa. Hindi pa, mga soft diet lang muna, sir. Kasi Soft hindi niya diet. kaya ilunukin. Okay. So wala pa siyang kakayahan na na mag anong tawag Minsan, dito? arroz caldo, lugaw, yung parang ganun pwede lang. na. Oo, basta yung malalambot. Opo. Oo, pero kumusta naman siya? Kumusta yung kanyang emosyon? Okay naman, cooperative naman sa paggagaling Minsan, niya. parang hinihingal o may time na tapos yung hininga niya. Inhale, exhale lang. Sinasabi ko lang, inhale, exhale lang. Pero nakakaupo naman. Hindi pa din po. Hindi pa rin. So, Opo. kailangan talaga niya May dapat rin siya. Gano'n ba Sultan Kudarat kayo, no? Opo. Gano'n ba kalayo sa inyong bahay, yung Southern Philippines Medical Center? Malayo po. Kasi mga 5 hours. Yung biyahe namin, yung pagpa-uwi namin dito, 5 hours yung biyahe namin, sir. Ay, ma'am pala. 5 hours. Layo nga ng ospital, So, kung sasadyain nyo man, dapat, talagang mag-undergo na siya ng talagang check-up at kung anong kailangan gawin for laboratory, di ba? Pero wala namang bayad dun, di ba? Dahil government hospital yun. Opo, Ate pag may PhilHealth Consolacion. po, wala po bayad. Oo, PhilHealth. Tapos yung Yaka PhilHealth, meron na rin, di ba? Opo, Para sa mga opo. gamot niya. Oo, pero hindi kasama doon yung insure. Opo, hindi Kasi kasali. binanggit ko yung pangalan. No? Hindi kasama doon yung gatas, sa mahiwagang gatas. Opo. Masisingil pa ako nito, nabanggit ko yung... Teka lang. So, hindi kasama yung gatas, tapos meron pang ibang gamot bukod sa vitamins, wala na. Ano lang po, yung pang-drinking po sa may bed sore kasi siya, ma'am. Dapat hindi dumami yung bedsore, ha? Dapat, Opo. dapat, Sa kilig. sige niya higa, nagka-bed sore po siya sa may puwit po. Ako, dapat hindi magawa ng yan. Dapat di dumami, Opo. Ate Nini. Okay, so sa pagkakataon na to, hindi kayo makapunta ng ospital dahil kung halimbawa mabibigyan kayo ng pagkakataon, pwede na kayo magpa-check up, Opo, opo. Ha? Okay. Sana nga po. Oo nga, medyo. Kumusta yung 3 bata? Nag-aaral pa sila? Opo, nag-aaral pa din po. Tuloy-tuloy naman. Senior high na yung panganay namin ngayon. Oo, very good, very good. So, tumutulong naman, malagaan yung tatay nila. Opo, Papa nila. 3 kami nagbuhat very sa good. kanya. Kailangan 3 talaga. Kasi ako sa ulo, tapos yung panganay namin sa may balakang, and then yung isa sa may paa. Pag masinsinang kayo nag-uusap, anong sinasabi mo kay Gang? Yung sinasabi ko lang, laban lang gang, kaya natin to. Huwag mawala ng pag-asa kasi minsan sinasabi niya parang forever na daw siya na hindi makagalaw, parang ganun. Sabi ko, pagsubok lang to, kaya natin to. Oo. So, dapat ikaw ang source ng lakas niya, ha? Opo. Oo, at ha, dapat laging ganun. Mahabang pasensya, mahabang pangunawa, Kasi minsan irritable siya. Oo. So, pag... Kaya iniintindi na lang namin sir, kasi mahirap yung sitwasyon niya eh. pero pag seryoso ang usapan, anong sinasabi niya sa iyo? Minsan sinasabi, nag-sorry siya minsan, parang sinasabi niya sa akin na na daw siya, parang
yung pabigat na daw siya sa amin. Ang bata pa niya no? Ilang taon lang siya? Opo. 44 lang? 44, oo. Bata pa. Tapos ikaw ilang taon? 35. Yan. Sabihin mo malakas pa tayo. Dasal lang. Tapos tulungan, 'di ba? Tulungan ng sarili. 'di ba? Dapat ganun. Pasayahin mo kasi lagi mong patawanin. sabihin mo doon sa mga bata, dapat lagi lang masaya, 'di ba? Kasi yung ano niya sir, yung manood ng mga comedy na ano. Tama. Opo. Tama. Okay, sige, nasa iyo ang pagkakataon. At sige, manawagan ka. Hingi tayo ng tulong. Go ahead. Good morning po sa nakikinig dito sa DZRH po. Ako po'y nananawagan, humihingi po ng kaunting tulong po para sa amin, para po sa pang-araw-araw po namin, kahit sa mga gatas niya, diaper niya po, pagkain namin kasi wala po akong trabaho, wala po akong pangkunan ng pagkain namin sa araw-araw. Kasi hindi po ako makapagtrabaho kasi nag-aalaga po ako sa kanya. Tapos yung mga anak ko namin maliliit pa po. Sana po matulungan po kami ninyo. Kahit kaunti lang po, malaking tulong na po yun sa amin. Ayan, okay. Sa lahat po ng mga tutulong para po kay Kuya Warlito, no? Na ngayon po talagang kailangan tulong, di nga po makapunta sa doktor sa ospital para po dun sa kanya mga follow-up check-up at therapy. Si Kuya Warlito Lanotan. Opo. So sa mga maaari pong tumulong, ayan, buksan po natin ang ating GCash account ng Operation Tulong through Wina Pearl Hesoro, ang ating EP sa 0956-197-9471. 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen at pakilagay niyo po ang pangalan ni Kuya Warlito Lanotan. Warlito Lanotan. Ayan, para po sa kanya, sa lahat po ng mga may mabubuting kalooban, pagsama-samahin po natin at galing po sa inyong blessing na yan, nang sa ganun makatulong po sa kanilang pagpunta po ng ospital, pa-check up po, follow up, at syempre doon po sa kanyang mga kailangan, like yung kanya pong gatas. No? Alam niyo naman, mahal yung ganung gatas. Tulungan po natin si Kuya Warlito Lanotan na ipinapanawagan ngayon ng kanyang misis na si Ate Konsolasyon. Ayan, Lanotan. Ayan, si Ate Nini. Ang ganda ng pangalan mo, Ate Nini. Juniora sa lola kasi, ma'am. Ayan, napatawa kita. At para kay Kuya Warlito, Ate Nini, tanggapin mo muna yung 2,000 pesos, na inilalaan everyday dito ni Senator Lito Lapid, si Supremo. Opo. Oo, pasalamatan mo ang Senator. Thank you. Thank you po, Senator Lito Lapid. Thank you po, ma'am. Thank you po sa DZRH po. Sana marami pa kayong matulungan. Ayan, dagdagan natin, isama na rin natin ang 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paralang Agrikultura Foundation. Thank you po, ma'am. Ayan. At doon po sa mga tutulong pa, pagsamasamahin natin yan para po kay Kuya Warlito Lanotan. Ate Ni, magpapalakas ka lagi, ha? Opo, thank you, ma'am. Oo. Thank you. Kailangan, para walang sakit, dapat healthy ka, no? Yes. Yun nga yung sinasabi ko, sana bigyan ako ni Lord palagi ng malakas na pangangatawan para sa kanya po. Oo, yun ang kailangan na talagang maibigay para sa iyo, para ikaw ang magiging source, panggagalingan ng lakas ni Kuya Warlito at ng iyong 3 anak. 'Di ba? So, okay lang, dapat lagi kang masaya. Mas maganda yung laging masaya, 'di ba? Yes po. Okay, Ate Ni, maraming salamat. Ayan, at thank you, ma'am. Thank you. Sa mga tutulong po, marami pong salamat. May nag-send na daw ngayon sa GCash 1,000 pesos, Ate Ni. Ayan, thank you. So Thank you abangan po, pa natin yung ibang maaaring tumulong. Thank you po dun sa nag-send na ng 1,000 sa GCash, ha. Salamat po ng marami. Thank you po. Sige, kausapin nga namin later. Sandali po lamang. At tingnan natin, baka EP Wina Pearl, hanapan nga natin ng tulong pa dun sa mismong Southern Philippines Medical Center, si Kuya Warlito. Baka naman, para nang sa ganun yung therapy niya maisagawa. Meron daw ambulansya, wala naman silang magastos pagpunta sa ospital.
Babalik po tayo, 53 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat panagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, Mashable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact apprehension. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 56 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Dako muna tayo sa ating mga balita. Yellow alert deklarado daw po sa Visayas Grid ha. Sa ika-4 na araw ngayong linggo, sabi po yan ng Department of Energy. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricaport. Giselle? Deklarado ulit ni Smith na ang yellow alert sa Visayas Grid sa ika-4 na araw ngayong linggo lamang. Ayon sa Department of Energy, magsisimula ito mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi yan. Pumalo na sa 2,479 na megawatts ang peak demand, pero 2,670 na megawatts lamang yung available capacity nito. 10 planta yung nasa forced outage simula entrada ng Mayo, hanggang 14 naman yung nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Dahilan ng pagnipis ng kuryente, yung unavailability ng ilang malalaking coal planta doon sa Visayas at ang mataas na demand. Nagkikipag-ugnayan na yung DOE sa Independent Electricity Market Operator, National Grid Corporation, gayon din sa Energy Regulatory Commission. Iniyak ng Energy Department na ginagawa nila yung lahat upang yung restoration sa mga apektadong pasilidad. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Samantala si Mabanta daw po sumalang na sa arraignment ng kasong robbery extortion dyan po sa Pasig Regional Trial Court. Ibalita mo yan, RH52, Edniel Parosa.
Edniel? May humarap dito sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 ang media company founder na si Franco Mabanta kaugnay ng arraignment sa kanyang kasong robbery extortion. Si Mabanta, 3 tauhan o 4 tauhan ng Philip Gallery Media Network ay akusado sa umunay pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Alas 8:03 pa lamang na umaga, dumating na rito si Mabanta at inaasahang maghahain ng not guilty plea lalo't una na niyang itinanggi ang bintan. Naresto siya kasama ng 4 na suspect dahil sa mulay pangingi na higit sa 300 milyong piso kay later Representative Martin Romualdez kapalit na hindi pag-release ng umunay expose laban sa dating House Speaker. At ayan sa laysay ng umuli sa kanila National Bureau of Investigation. Ayon naman sa abogado at kapagsalita ni Romualdez si Attorney Elaine Atienza, kampante siya ng masasagot ng issue sa tamang korte at hindi sa social media. Binigyan din ni Atienza na sa simula pa naman hindi ito siya ng press freedom at hayaan nilang gumulong ang proseso sa loob ng hukuman. Pakinggan natin sa Attorney Atienza. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaupaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya na i-represent ng mga. Bukod sa Branch 152 na may hawak nitong kaso, inaprubahan naman ang Pasig RTC Branch 71 ng cyber warrant na hirit ng NBI para masilip ang cellphone at iba pang gadget ay nabanggit ang mga akusado. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Yung matatas daw po na opisyal ng DPWH at mga kontraktor ng Farm to Market Road sa Davao Occidental, nireklamo po sa ombudsman. Alamin natin ang buong detalye niyan, ha? Babalitan ni RH5, Val Gonzales. Val. May patong-patong na mga kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyalis ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa multi-milyong pisong mga ghost projects. Bontong-bontong mga dokumento at mga ebidensya ang dala ng team ng lawyers ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naghain ng kaso sa Office of the Ombudsman ngayong umaga. Sabi ni Secretary Laurel, 8 farm-to-market projects o farm-to-market road projects na may kabuang halaga na humigit kumulang 74 na milyong piso ang nasayang sa pondo ng gobyerno dahil ang mga ipawang mga multo o gawa-gawang mga proyekto. Pinuntahan ko mismo yung earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost project? Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. Sabi ni Secretary Laurel, kabilang sa mga proyektong ito ay nasa barangay Kaburan sa San Jose Abad Santos na binayaran ng mahigit 11 milyong piso at halos 12 milyon proyekto sa Kulaman, Dato Dantawa, Demoloc, Tikal, Manuel Peralta na pawang binayaran ng gobyerno ng halagang mahigit 10 milyon hanggang halos 15 milyong piso. Sabi ng kalihim, lahat ng mga proyektong ito ay walang aktual na validation ng ahensya. Kabilang sa mga inireklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer Joel Lumugdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, QA Officer Jafel Paunalian, Acting Finance Chief Sarah Ryan Obungen, mga private contractor at iba pang mga opisyal ng iba't ibang mga construction companies. Iginit ni Secretary Laurel, peke ang mga isinumiting statement of works accomplished, certificates of payment, project status reports at disbursement vouchers. Sabi ng mga abogado ng DA, tahasang paglabag ito sa Article 217, 171 at 172 ng Revised Penal Code at Section 3E ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nangako si Secretary Laurel na tutugisin pa ang lahat ng sangkot dahil ang pondo ay para sa magsasaka, hindi para sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una
una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala mga kaibigan, meron pa po tayong bloodletting partnership sa Coast Guard Aviation Command. Yan po sa Pasay City. Sa kanila pong headquarters, nariyan ang ating team MBD ng DZRH Operation Tulong with Sir Noli Onchenko. Alamin natin, update lang tayo, mabilis lang. Isa Gabriel, go ahead. Yes, Miss Maynong, magandang umaga. Kasalukuyan nga tayong nandito ngayon sa Philippine Coast Guard Aviation Command Center dito sa Pasay City para sa isa na namang mass blood donation drive partnership kasama ang DZRH Operation Tulong sa pangunguna ng Coast Guard Aviation Command bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Pasado alas 7 ng umaga, Miss Mayno, nang dumating tayo dito sa area at magsimula ang ating mass blood donation drive ngayong araw. Ito'y upang matiyak, Miss Mayno, ang seguridad ng pagpasok natin dito sa Coast Guard Aviation Center. Actually, alas 7 tayo dumating, tas alas 9 na tayo nakapagsimula dahil before tayo makapasok dito ay may mga screening pa na kailangan nating pagdaanan to ensure na lahat ng mga papasok na gamit ay ligtas at kumbaga safe na maipapasok. Kasabay din nito, agad din na bumungad sa atin yung mga kasamahan natin mula sa Coast Guard na siyang agad na umalalay sa atin pagdating sa area hanggang sa makapagsimula tayo ng ating gawain. At Miss May, alam mo ba, ang nakakatuwa pa dito ay naka-standby na rin kaagad ang ating mga donors. Hindi lamang yung mula sa Coast Guard, kundi pati na rin yung mga student intern dito sa kanilang command area dito sa Aviation Center. Miss May, nagpapatuloy ang ating blood donation drive dito sa command center ng Coast Guard hanggang, kung hindi tayo nagkakamali, hanggang alauna ng tanghali. Kaya naman sa mga kababayan natin na malapit lang sa area ay maaari po tayong magtungo dito. At sa kasalukuyan, ang bilang na ng ating mga donors ay nasa humigit 2 tuna, Miss May. Malaki na. Actually, pagtapos natin simula noong mag-umpisa tayo. At kasalukuyan dito sa area natin ay marami pa rin ang mga naka-standby na ating mga kuyang Coast Guard para makatulong, makapagbigay ng dugo at makapagbigay ng buhay sa marami nating kababayan na nangangailangan. Mula pa rin dito sa Pasay City, ito si Isa Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una. Maraming salamat, Team Operation Tulong Isa Gabriel. Punta lang po kayo dyan. Again, maikling announcement lang para po sa mga kaibigan at mga kasamahan ng ating namayapang team leader ka Eddie Palay nga mamaya po kanyang huling gabi dyan po sa Floresco Heritage Memorial Park dyan po sa may Longos, Malabon City. Ayan, at bukas po dadalhin na po ang kanyang mga labi sa kanila pong bayan dyan po sa Cuyo, Palawan. Sa lahat po ng ating team na nakiisa kagabi, ang ating choir, everybody, team leaders, assistant team leaders at members po sa ating huling pagpupugay kagabi, maraming pong salamat para kay Ka-Eddie Palay. Ano po? At sa pamilya, again, our sincere condolences, ating pakiramay sa ating namayapang team leader for 17 years na siya po ay miyembro ng Operation Tulong. Mga kaibigan, susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Mamaya babalik tayo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Thank you, EP, Pina Pearl at Ellen. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga.